Sa ating mga balita ngayong tanghaling maulan, malaking bahagi ng Luzon at Visayas apektado ng habagat. MMDA Flood Control Group nagsasagawa ng linis estero sa Tondo, Maynila. Presyo ng mga dilatang pagkain tumaas ng 55 hanggang 90 sentimos ayon sa Department of Trade and Industry. NCRPO Chief Police Superintendent Guillermo Eliazar nagsagawa ng surprise inspection sa ilang police station sa Metro Manila. 2 pulis arestado dahil sa illegal drugs at carnapping. At Ombudsman Graph Busters pinatikim ng unang pagkatalo ang Senate Sentinels habang ang Malacanang PLC Kamao pasok na sa win column. Magandang tanghali. Suspendido ang klase sa ilang mga paaralan sa Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan ngayong araw. Bunsod dito ng mga pagulan dala ng habagat. Sa Metro Manila, tanging ang Makati City lamang hindi nagdeklara ng class suspension. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Bataan, Batangas, Maykawayan, sa Bulacan, Olongapo City at Subic, Zambales. Samantala, suspendido naman ang klase sa preschool hanggang elementary sa Bacoor, Cavite, habang kindergarten to high school naman sa Abra. Truck ng basura na naman ang nahakot na mga tao ng Department of Public Service sa Maynila matapos ang ilang araw na pagulan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Umaabot sa halos 2 dump truck ng basura ang inanod at lumutang sa baybayin ng Manila Bay sa kahabaan ng Rojas Boulevard bunga ng ilang araw na sama ng panahon. Ayon sa mga tauhan ng Manila Department of Public Service, ilang linggo na nilang napapanatiling malinis ang Manila Bay dahil sa araw-araw na paglilinis. Ngunit simula nang mag-umpisa ang mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw ay nagsimula na namang anurin dito ang mga basura. Karaniwan na anya ang ganitong senaryo tuwing tag-ulan at karamihan sa mga basurang nahahakot ay mga kawayan na posibleng mula sa mga nasirang fish pen sa karatig na lugar. Kasi wala po namang fish pen sa Maynila. Hindi namin po usually matrace kung saan talaga nanggagaling. Simula alas 5 kaninang madaling araw ay patuloy pa ring hinahakot ng mga tauhan ng DPS ang mga basura sa bahaging ito ng Manila Bay. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng linis estero sa Tondo, Maynila ang Metropolitan Manila Development Authority bilang paghahanda sa inaasahang mga pagbaha ngayong tag-ulan. At mula sa Tondo, Maynila, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Muling binalikan ngayong umaga ng Metropolitan Manila Development Authority Flood Control Group itong Estero de Magdalena dito sa Tondo, Manila upang muling magsagawa ng linis estero. Ayon nga sa MMDA, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang paghahanda upang maibsan ang mga pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. At sa dami nga ng basura, ayon sa MMDA, ito na ang ikalimang araw ng kanilang paglilinis dito sa Estero de Magdalena. Ayon nga sa ahensya, simula pa noong Miyerkules ay umabot na sa 14 na truck ng basura ang kanilang nahahakot mula dito sa Estero. Bukod nga sa mga kalat ay tinatapon ng mga informal settler, ilang basura rin mula sa karatig na establishmento at ospital rin ang nakokolekta mula dito sa Estero de Magdalena. Ayon nga sa ilang mga naglilinis, mayroon umano silang mga nakukuhang hiringgilya sa estero na siyang ginagamit sa pagbabakuna sa mga ospital. Plano naman ng MMDA lumapit sa lokal na pamahalaan ng Maynila at National Housing Authority upang imungkahin ang relokasyon ng nasa 400 mga pamilya na naninirahan dito sa estero na siyang pangunahing pinagmumulan ng basurang tumatambak dito. Samantala, isang cleanup drive naman ang isasagawa ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Maynila dito sa Estero de Magdalena sa Miyerkules Floor kung saan oobligahin rin ang mga residente na lumahok sa paglilinis. Bukod nga dito sa Estero de Magdalena, tinututukan na rin ngayon ng MMDA ang paglilinis sa iba pang mga estero gaya ng Estero de Maypaho, Cabulusan, Bitas, San Lazaro at iba pa. Floor? Joan, patungo dyan sa Tondo, Maynila, marami ka na bang nadaan ng mga baha dyan? Sure, sa pagpunta natin kanina, hindi pa ganon kalakas yung ulan. Kaya naman yung mga lugar na aming nadaanan ay wala pa namang baha.
Pero sa ngayon, Flor, ay napakalakas ng ulan dito ngayon at malakas din yung hangin. Kaya naman inaasahan natin, maya-maya lang, iikot tayo sa ilan pang mga lugar at titignan nga natin kung meron ng mga pagbaha. Flor? Dito din sa area namin ngayon, Joanne, ay malakas ang pagulan. Hindi ba nagbabanta na tataas ang tubig dyan dahil hindi pa natatapos ang ginagawang paglilinis ng MMDA? Flor, ngayon binabantayan at medyo tumigil nga sa ginagawang paglilinis itong mga taga-MMDA dahil nga medyo talagang malakas yung buhos ng ulan. At ngayon medyo unti-unti na rin tumataas yung tubig dito sa estero at mamaya tatanungin natin sila kung itutuloy pa rin ba nila o ititigil nila yung kanilang ginagawang paglilinis ngayon dito sa Estero de Magdalena. Maraming salamat sa iyo, Joanne Nano, nag-ulat live mula sa Tondo, Maynila. Magbibigay ng libreng sakay bukas ang MRT Line 3 at LRT Line 1 kalinsabay ng paggunita sa ika-100 at 20 taong araw ng kasarinlan o Independence Day. Nagbabalik si Joanne Nano. Magbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero ang LRT Line 3 at LRT 1 bukas, kalinsabay ng pagunita sa ika-120 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan o Independence Day. Sa abisong inilabas ng pamunuan ng dalawang railway system, libreng makasasakay ang mga pasahero simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bukod sa libreng sakay, isa na namang malawakan job fair ang isasagawa bukas ng Department of Labor and Employment. Aabot sa halos 125,000 mga trabaho ang maaaring applyan ng ating mga kababayan. Ayon sa DOLE, higit 60,000 sa mga ito ay mga lokal na trabaho. Mahigit 50,000 job offers para sa mga nais na mag-abroad at higit 7,000 posisyon para sa mga ibig na magtrabaho sa gobyerno. Meron pong more than 100,000 na nagkakaroon po ng trabaho doon po sa mga job seekers na pumupunta po sa ating different job fair sites. That's annual. Malaki-laki na rin yung mapapasok natin from the unemployed sector to the employed sector. Kabilang sa mga lokal na trabahong iniaalok ay ang construction worker, customer service representative, company driver, service crew, production worker at sales agent. Pinaka-in-demand sa mga bakanting posisyon abroad ang nurse, engineer, technician, butcher, hospital worker, carpenter at sales personnel. Nakabase ang mga trabahong ito sa mga bansa gaya ng New Zealand, Japan, Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at Oman. Idaraos ang Independence Job Fair sa iba't ibang mga lugar sa bansa, nalalahukan ng higit 600 mga employer. Para sa mga nasa Metro Manila, isasagawa ang job fair bukas sa Senior Citizens Garden sa Rizal Park sa Maynila. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tumaas ang presyo ng mga delata dahil pa rin sa epekto ng train law. Samantala, nag-ikot sa ilang malalaking supermarket ng DTI upang tiyaking sumusunod ang mga ito sa suggested retail price. Mula sa San Juan City, may report si Grace Casin. Live. Yes, Grace. Ela 55 centavos hanggang 90 centavos ang itinaas sa presyo ng ilang mga canned goods dito sa San Juan. Base na rin sa pag-iikot yan ng DTI kanina. Samantala, nagkaroon din ng ilang pagtaas sa presyo ng gulay at karne sa Balintawak. Base sa June 8, 2018 Suggested Retail Price Bulletin na inilabas ng Department of Trade and Industry, ilan sa mga delata gaya ng corned beef, meatloaf at sardinas ang tumaas ang presyo. Nasa 4 na piso naman ang tinahas sa presyo ng kandila mula 50 pesos na SRP noong May, tumaas na ito sa 54 pesos. Ayon sa DTI, karamihan kasi ng mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng delata gaya ng lata at label, maging ang ilang sangkap sa paggawa ng kandila ay inaangkat pa ng mga manufacturers sa ibang bansa. Kaya dahil na rin daw sa paggalaw ng palitan ng dolyar at piso, isama pa raw ang epekto ng train law, hindi na umano maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Base naman sa pag-iikot ng DTI sa ilang mga malalaking pamilihan dito sa San Juan City, nakasunod naman sa SRP ang mga ito. Samantala, tumaas din ang presyo ng gulay sa Balintawak Market gaya ng luya, papaya, gabi, patola, kamatis, kangkong, carrots, bell pepper at pechay bagyo. Tumaas rin ang presyo ng karning baboy mula 185 pesos sa laman, ngayon ay 190 pesos na ito. Habang 200 naman ang kasalukuyang kilo ngayon ng liempo mula sa dating 190.
₱5 rin ang tinaas sa presyo ng karneng manok, habang nanatili naman ang presyo ng karneng baka sa 300 hanggang 320 pesos kada kilo. Ela, ayon sa ilang mga tindera kanina sa Balintawak Market, asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ng mga gulay at karne lalong nag-umpisa na nga itong panahon ng tag-ulan. Nanawagan naman ang DTI sa mga mamimili na kapag nakita nga nila na sobra ang taas ng SRP ng mga tinda sa ilang mga malalaking pamilihan ay agad daw itong i-report sa kanila. Ela? Maraming salamat, Grace Casin live na nag-uulat mula sa San Juan City. Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na i-regulate ang pasahe sa mga school service at bukod dito, nagsagawa rin ng inspeksyon ang ahensya sa mga school service sa isang eskwelahan sa Pasig City. Narito ang report ni Mon Hocson. Isa-isa ng tinutuklap ng mga tauhan ni Mang Joey ang tent sa bintana ng kanyang school service. ₱5,000 rin ang nagastos niya sa pagpapalagay ng tent. Nanghihinayang lamang si Mang Joey dahil hindi sila nasabihan ng maaga na bawal pala ito. Sa amin kasi mas maganda yung may tint na yung sasakyan dahil yung pagdating ng araw, sobrang init. So kawawa protection din sa bata dahil hindi kaya minsan ng aircon yung panahon pag sobrang init. Kabilang ang sasakyan ni Mang Joey sa ininspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isang school sa Pasig noong Sabado. Nais makita ng LTFRB kung nakasusunod ba ang mga ito sa kanilang requirement. Sinusuri ng mga tauhan ng LTFRB kung maayos bang gumagana ang ilaw ng sasakyan, gulong, posisyon ng mga upuan, mga markings, medical kit, fire extinguisher at iba pa. Lahat ng papasa sa inspeksyon ay mapapahintulutang makapagparehistro sa Land Transportation Office. Bukod dito, plano rin ng ahensya na i-regulate ang pasahe na binabayaran sa mga school transport service. Ayon sa LTFRB, kailangan muna nilang makipag-meeting sa mga school service operator hinggil dito. Nonetheless, it is time for this board to review the fare structure of school transport service on a zonal valuation. Probably, we can start discussing that option with the operators. Let us go zonal. Ayon kay Mang Joey, nakikipagkontrata lamang sila sa mga magulang ng mga bata para sa pasahe. Itinatakda nila ito depende sa layo at sa uri ng school service na gagamitin. Mas bagong sasakyan, mas mahal. Ang rate kasi namin, pinakamalapit is 3,000. Tapos meron kaming, depende rin sa area Kasi iba-iba kaming area rito. Pag-aaralan naman ng mga operator kung papayag sila na ma-regulate ang pasahe. Papayag umano sila sa kondisyon na hindi sila malulugi. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Go ahead, Ray. Lord, kahit na malayo na sa Pilipinas itong bagyong si Domeng ay patuloy pa rin itong hinahatak ang habagat na siya ngayong nagdudulot ng malalakas na mga pag-ulan, partikular dito sa Luzon at sa kalurang bahagi ng Visayas dyan sa may Panay at Negros Island. Ayon sa Pag-asa, sa maghapon ay malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide, lalo na sa may western section ng Luzon ang maaaring maranasan. At sa ngayon nga dito rin sa Quezon City ay malakas din na paputol-putol ang buhos ng mga pag-ulan. Samantalang ang gale warning ng Pag-asa ay nakataas sa seaboards ng western seaboard ng Luzon, northern seaboard ng Luzon at sa eastern seaboard ng northern at central Luzon. Matataas po ang mga pag-alon kaya delikado na pumalawat ang mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil sa taas ng mga pag-alon na maaaring umabot sa 4.5 meters o 2 palapag ng building. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ang Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Wala pa naman silang panibagong bagyo na nakikita sa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, Flor, inilunsad ngayong araw ng Pag-asa ang bago nitong website na kinapapalooban ng mas maraming picture. Makikita sa website ang forecast sa maghapon at sa susunod na 5 araw. Ang isa sa bagong feature nito ay malalaman na agad kung ilang bahay o struktura ang maaaring masira sa dadaanan ng isang paparating na bagyo. Malalaman din kung gaano karaming ulan ang maaaring dalhin sa isang lugar at aling mga lugar naman ang maaaring bahain. May climate forecast din para sa mga magsasaka para matansya kung kailan magtatanim at sa mga mangingisda naman
para malaman kung delikado pang pumalaot o hindi. Ipag-uutos naman ng DILG sa mga local government unit na gamitin ang website. Gumastos ang bansa o ang pamahalaan ng 17 million pesos para sa website na ito. Mag-log on lamang sa www.bagong.pagasa.post.gov.ph. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Mahigit 500 inmates ang natulungan ng medical mission ng UN Tibet Members Church of God International sa Cabanatuan City District Jail sa Nueva Ecija. Narito ang report ni Bernard Dades. Ilang taon nang tinitiis ni Mang Leoncio Armia ang malabong paningin, bukod pa mga piksa sa katawan. Ngunit dahil nakakulong siya sa Cabanatuan City District Jail, wala siyang magawa kundi tiisin ang kanyang nararamdaman. Yun po ang unang-unang kuyan ko po, yung pong mata ko para po sana makakita ko ng medyo malinaw. Kasi po, ganyan po sa gate na yan, hindi ko na po makita yan, mukha. Damit na lang po nakikita ko. Nasisilaw po ako. Aminado naman ang pamunuan ng District Jail na kapos sila sa kakayanan para matulungan ang mga katulad ni Mang Leoncio. Lalo na aniya't nagsisiksikan ang nasa mahigit 700 mga lalaki at mahigit 100 babae na nasa kanilang piitan. Karaniwang sakit ng mga bilanggo ay ang skin disease, hypertension, TB, ubo at lagnat, arthritis at diabetes. Kaya naman laking pasasalamat ng Cabanatuan City District Jail Warden na nagsagawa ng medical mission sa kanilang lugar, ang UNTV at Members Church of God International. Sa mga nagkakandak ng medical mission sa mga jails sa Region 3, kaabang-abang po yung organization nyo kasi hindi lang po medical, dental yung pino-provide nyo. Andun po yung optical at lalo na po yung mga inmates natin, madalang lang po silang makaranas na ma-x-ray po sila. Kaya yung organization nyo lang po yung nakakapag-provide ng ganoon po. Tulad ni Mang Leoncio na nakapagpatingin at nakakuha pa ng libreng salamin sa mata. Masaya rin si Mang William dahil nakapagpagamot na siya, nakatanggap pa siya ng libreng gamot. Malaking bagay po sa aming mga nakakulong yan. Unang-una, hindi naman po kami basta nakakalabas sa kulungan pag may emergency ang may sakit. Pangalawa, kung makalabas man, kailangan namin ng pera. So, malaking bagay itong hatid ng medical mission ng dating lahat. Umabot sa 510 ang natulungan sa pangangailangang medikal, dental, optical at legal sa Cabanatuan City District Jail. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinabulaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipinatigil na nito ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Rosalie Cos. Pinabulaanan ng Duterte administration ang ulat na ipinatigil umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, imposible ang sinasabing ito ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Iginiit naman ni Special Assistant to the President Christopher Bongo na patuloy ang pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga teritoryo. Sinagot na po yan ng Armed Forces spokesman at hindi po totoo yun. Patuloy po ang ating maritime and aerial patrol po. Yung atin is atin. Tinawag namang fake news ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang pahayag na ito ni Alejano. Tiniyak rin anya ni Chinese Ambassador Zhao Jianhua kay Undersecretary Ernesto Abella na hindi nila kukonsintihin ang umano'y pambubuli ng ilang Chinese fishermen sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Pangilan yan? Inabalita, suspendido na simula ngayon tanghali ang pasok sa korte sa buong Metro Manila dahil sa walang humpay na pagulan. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Te, half-day lamang ang pasok ngayong araw magmula Korte Suprema hanggang sa pinakamababang mga korte batay sa direktiba ni Acting Chief Justice Antonio Carpio.
Ipinaubaya naman sa mga executive judges ang pagsuspindi ng pasok sa mga korte sa labas ng Metro Manila na apektado ng walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Mas lumala pa ang alitan ng Estados Unidos at Canada. Ito ay matapos ang palitan ng pahayag ng dalawang leader ng bansa sa katatapos lamang na G7 Summit. Narito ang ulat ni June Suriao. Inakusahan ni US President Donald Trump sa kanyang Twitter post si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gumagawa ng maling pahayag. Kabaligtaran daw ang ipinakita ni Trudeau sa kanilang mga pag-uusap sa G7 meeting kung ikukumpara sa naging press conference nito. Sa pahayag ni Trudeau, nakakainsulto raw ang taripa na ipinapataw ng US sa bakal at aluminum industry ng Canada at hindi sila basta-basta magpapadikta sa Amerika. That it's kind of insulting. Canadians were polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. Ayon pa kay Trump, hindi tapat at mahina ang Canadian Prime Minister, bagay na sinuportahan naman ng kanyang kaalyado. There's a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the way out the door. Ngunit ang Canada, dumepensa agad at nanindigan at sinabing, We are clear that we are insulted as a country, and our retaliatory measures will come into effect on July 1st. Iginiit ni Trump na babawiin na nila ang kanilang paglalagda sa G7 communique na binubuo ng mga bansang Canada, France, United States, United Kingdom, Germany, Japan at Italy. Napagkasunduan sa G7 communique ang usapin tungkol sa trade, economic growth, national security at sustainability. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Dumating na sa Singapore sina US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un para sa idaraos na summit bukas. Pinaalalahanan naman ng pamahalaan ng Singapore ang mga foreign journalist na magkukover ng summit na sumunod sa mga patakaran. Narito ang report ni Myla Guevara. Handang-handa na nga ang Singapore para sa gaganaping DPRK USA Singapore Summit bukas June 12. Top priority ng pamahalaan ang seguridad ng leader ng dalawang bansa na si US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Minister for Home Affairs and Minister for Law Kay Shanmugam, sila man gaya ng lahat ay nagnanais na maging matagumpay ang gaganaping summit at upang matiyak ito, kinakailangan nilang siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa. Kahapon ay dumating na sa bansa sina US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un. Lumapag ang eroplano ni Trump sa Paya Lebar Air Base at si Kim Jong-un naman ay sa Changi Airport. Bukas ganap na alas 9 ng umaga nakatakdang ganapin ang naturang summit. Kabilang sa pinaalalahanan ng pamahalaan ay ang mga foreign journalists na babiyahe dito sa Singapore para sa naturang summit. Ayon kay Minister for Communications and Information S. Iswaran, umaasa sila na ang mga foreign journalists na darating sa bansa ay susunod sa mga alituntunin ng Singapore at ang sinumang mahuhuling lumabag dito ay magkakaroon ng karampatang parusa. Ayon sa datos na inilabas ng Ministry for Communications and Information ng Singapore, mahigit sa 2,500 ang mga journalist na nasa bansa at 80% dito ay mula sa bansang Japan, Korea at Amerika. Ayon pa sa MCI, ito na ang pinakamalaking bilang ng grupo ng media na i-host ng Singapore. Ang F1 Pit Building sa Marina Bay area ang napiling lugar para gawing International Media Center. Myla Guevara, UNTV News and Rescue, Singapore. Nagsagawa ng surprise inspection si NCRPO Regional Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar sa iba't ibang police station sa Metro Manila kaninang madaling araw. Isang PCP commander sa Pasay City ni-relieve sa pwesto. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Pasado alauna kaninang madaling araw, nagsimulang mag-ikot sa ilang mga police stations at police community precincts sa Maynila, Mandaluyong at Pasay City si Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang bagong Regional Director ng National Capital Regional Police Office.
Isinagawa ni Eleazar ang surprise inspection sa mga police stations upang personal umano nitong makita ang kalagayan ng mga pulis at mga pasilidad. Ayon sa Regional Director, hanggat gising ang mga naka-duty na pulis ay walang problema kung natutulog sa gabi ang mga hepe o PCP commanders sa loob ng police station para sa paghahanda sa trabaho kinabukasan. Ngunit iba ang nasumpungan ni Eleazar nang katukin nito ang kwarto ng commander ng CCP Complex PCP sa Pasay City na si Police Chief Inspector Alan Estrada. Nakailang ulit na kumatok si Eleazar sa nakalak na kwarto ngunit walang sumasagot o lumalabas. Natuklasan na lamang ni Eleazar na mayroon pala itong backdoor na itinuro ng isa sa mga pulis sa naturang PCP. Nang nakapasok na sa kwarto ay wala ang PCP commander ngunit naiwan ng 3 baril, mga bala at pitaka nito. Makaraan ng ilan pang saglit ay dumating ang hepe ng Pasay City Police Station na si Police Senior Superintendent Noel Flores at sinubukan tawagan sa telepono si Police Chief Inspector Estrada ngunit nakapatay na ang telepono nito. Okay lang naman na makita natin ng isang station commander or precinct commander ay natutulog sa gabi kasi tama naman yon. Pero yung nakita natin dito na nakabukas yung backdoor, naiwan lahat yung 3 baril niya, pati wallet niya, na parang nagmamadali. Tapos malamig-lamig pa yung opisina, nakatok tayo ng katok. Merong unusual na nangyari ito. So yun ang gusto nating investigate. Agad na nirelieve sa pwesto ang PCP commander habang isinailalim naman sa investigasyon ang 2 pulis na naka-duty dahil sa pambihira o manong pangyayari. Ani Eleazar, malaki ang epekto ng surprise inspection sa mga police stations na inumpisahan ni Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde kaya't patuloy umano itong magsasagawa ng naturang inspeksyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Pinupok ng apoy ang isang residential area sa P. Gonzales Xavier Subdivision, Barangay Loyola Heights, Quezon City kaninang madaling araw. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 3:53 na umabot sa second alarm. Ang naturang bahay ay pagmamay-ari ni Attorney Saviniano Perez, presidente ng Homeowners Association. Ayon sa ilang residente, ilang araw na anilang walang tao sa bahay dahil nagbakasyon ang mga ito sa Australia. Alas 5:25 ng umaga nang ideklarang fire out na ang sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang pinagmula ng apoy at halaga ng napinsala. Maya Paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Naaalarma ang DOH Caraga dahil sa pagtaas ng HIV cases sa Caraga Region ngayong taon. Information campaign papaigtingin pa. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre. Live. Maayong to, Raymond. Yes, sa Prima, maayong udto. Prima, sukad 8 ka kaso sa Human Immunodeficiency Virus kung HIV ang nalatid niya itong February 2017. Minsaka kini og 4 ka kaso kung 50% karong tuiga. Prima, 12 ka bag-ong kaso ang nalatid sa tibuok Caraga Region sumala sa Department of Health. Busa, gigabalaka sa DOH Caraga ang padayon nga pagsaka sa kaso sa mga naka-acquire og HIV sa rehiyon. Truly very alarming gid siya. Kaya kung tanaw na tong statistics, no, Prima, gumika ni ini, mas pahugton pa nila ang information dissemination campaign katabang ang Department of Education aron mapasabot sa mga kabataan ang daotan nga epekto sa makamatay nga virus. Sumala sa DOH, kadaghanan sa naka-acquire ni ini nasa edad 15 hangtod 30 anyos ang panuigon. Nagunang rason sa pagkadayagnos sa og HIV mao ang pakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babayi lakip sa ang paggamit og mga kontaminadong dagom. Prima, sa kasamtangan adunay mga libre nga mga antiretroviral nga tambal nga ginapanghatag ang Department of Health sa nagkadaiya nga lugar sa rehiyon. Makuha kini sa tanang Provincial Health Office sa rehiyon. Mo kanang latest, balik sa imo, Prima. Daghang salamat, Raymond Octubre, nag-uulat mula sa Butuan City. Samantala, nasa 30 individual ang sasampahan ng kasong kriminal at administratibo ng Department of Interior and Local Government kaugnay ng Davao Mall Fire. Narito ang ulat ni Dayan Ventura.
Napasakahan og kaso nga administratibo o kriminal sa Department of Interior and Local Government o DILG ang 30 ka mga tao. Subay kini sa nahitabong sunog sa usa ka mall sa Dakbayan sa Davao kaniadtong Disyembre 2017 nga hinundang sa pagkamatay sa 38 ka mga tao. Kini human igawas sa Department of Justice ang ilahang rekomendasyon sa maong kaso. The task force complied with the time frame. They are able to finish the investigation in 60 days. Now we submitted the result of the investigation to the DOJ because they shall assess and validate for the final filing of cases. Apil sa mga mapasakahan og kaso nga kriminal ug administratibo ang 18 nga opisyal ug mga empleyado sa NCCC Mall. Apil niini ang 12 ka mga personahe sa City Engineers Office, BFP Davao ug Philippine Economic Zone o PEZA. Matod pa sa resulta sa investigasyon sa Anti-Arson Task Force nga gisumite sa DOJ, nakapalong kuno ang alarm system ug sprinkler system sa maong mall tungod sa ginapatigayon na renovation. Apan wala kini gipananghid og gikuha og permit sa Bureau of Fire Protection. You must inform the Bureau of Fire because it's either we will send a standby fireman or we will require the building to appoint or designate a standby fireman that shall act as a person who will inform everyone in case of any emergency, in which NCC failed to do. That is why it's a violation of the fire code. Anda mo sa bakigstorya si Sekretary Anyo sa mga pamilya sa 38 nga mga biktima aron mas maipasabot ang resulta sa maong investigasyon. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang prom. Di ako si Prima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Nakapasok na sa winning column ang koponang Malacanang TSC Kamao sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off Elimination Round. Samantala, pinatikim naman ang talo ng Ombudsman Graftbusters ang Senate Sentinels habang nakuha ng PNP responders ang kanilang ikalimang sunod na panalo. Narito ang report ni Bernard Dadias. 26-25. Pinatikim ng unang pagkatalo ng Ombudsman Graftbusters ang Senate Sentinels kahapon sa score na 66-51. Tinumina ng Ombudsman ang lahat ng quarters sa pamamagitan ng mahigpit na depensa. Yung pare, ang ginawa lang namin is we adjust doon sa trap nila. In-anticipate ko yun Nagagawin nila sa amin. Kaya siguro nakita nila na hindi nag-work. Kaya hinintuan nila. At kami naman, in return, binalik lang namin yung ginagawa nila na ganong trap din. We got out-rebounded Siguro kung ako, may sarili akong statute sa utak ko, we got out-rebounded by I think 15 plus So yun ang naging difference kasi the more offensive rebound na makuha nila, the more chances of scoring. So doon kami nagkaroon ng lapses sa rebounding. Tinangal na best players of the game sina Director Nicky Laure na may 26 points at 11 rebounds. At si Atty. Armando Sanchez na may 13 points at 4 na rebounds at 4 na steals. Another shot again. 3 on the way. Yes! Nagpaputok ng 44 points kasamang 5 mula sa 3-point area si Special Assistant to the President Christopher Bongo upang buhatin ng Malacanang sa 105-79 win kontra GSIS Thunder Furies. Dahil dito, tinangal na best player of the game si Sap Bongo. Salamat at nakachamba po kami for our very first win pa lang of the executive season po. At masaya po ako, ang daming fans ng UNTV nandito, pump up yung team namin. Congratulations rin po sa UNTV management, kay Kuya Daniel Razon, napakagaling na idea po. At least nakakalaban namin lahat ng mga heroes sa gobyerno. Tatakbo na naman ang PNP. Demesa ahead. Demesa. Galing. Nice fight. Nananatiling matatag sa unang pwesto ang PNP responders matapos nitong ilista ang kanilang ikalimang sunod na panalo kontra DOJ Justice Boosters sa main game kahapon sa score na 90-59. Nang una sa responders sina Police Superintendent Joel Demesa na may 22 points, 5 rebounds at tig 2 assists at steals. At si Police Chief Superintendent Philip Phillips na kumamada ng 18 points, 3 rebounds at tig 1 assist at steal. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.